pero makapangyarihan. Ano ba ang mas tama? Ang iglesia ang nagtatayo, nagpapalawak ng kaharian, o ang kaharian ng Diyos ang nagtatatag ng iglesia? Ano ba ang mas tama? Ano ba sa dalawa ang mas tama? Of course, mas tama na ang kaharian ang nagtatatag ng iglesia. Ang kaharian ng Diyos ang nagtatatag ng iglesia. Hindi ang iglesia ang nagtatatag ng kanyang kaharian. Hindi rin ang iglesia ang nagpapalawak ng kanyang kaharian. At mas maunawaan natin to sa mga talatang ito. No? In Matthew 13:33. Let's read together. Sabay-sabay. He told them another parable. The kingdom of heaven is like leaven, which a man took and worked into 3 measures of flour until all of it was leavened. From amplified version. Okay? Sa Tagalog, let's see the Tagalog. Nagsalaysay pa si Jesus ng ibang talinhaga, ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina hanggang umalsa ang buong masa ng ito yung ikalawang bahagi ng magkakambal na talinghaga. Nakaraan, we talk about mustard seed. No? The kingdom of God is like a mustard seed. Now, the kingdom of God is like a yeast. No? Ay yung pampaalsa. Ang kaharian daw ng Diyos ay katulad ng pampaalsa. Ito sa ating previous sermon nga is na tutulan natin and we realize how victorious and powerful the kingdom of God is. No? Nakita natin, makapangyarihan. No? Mula sa maliit, isang malaking puno. Okay? At ibig sabihin, walang makapipigil sa kaharian ng Diyos. Can you say amen to that? No one can hinder. For 2,000 years, napakarami ng pumigil. 2,000 taon na nakaraan. Sari-sari ng kaharian. Yung Roman Empire at marami pang mga hari at mga namumuno na they are trying to hinder the expansion of the kingdom, pero for 2,000 years lalo pang lumawak ang kaharian ng Diyos, ang paghahari ng Diyos. Ang malakas na amen. Amen. Yun ang nakakamangha. Sabi nga doon sa nabasa ko, tayo mga ordinaryong tao, pag tayo ay namaalam na sa mundong ito, mga ilang panahon maalala tayo. And then later on, makakalimutan na. Tama ba? Ilang saglit, lagi kang maalala. No? Pero si Jesus, 2,000 taon na siya na namatay, muling nabuhay, nawala dito sa sanlibutan, pero patuloy na naalala. At ang kanyang pangalan ay nagbabago ng marami. Amen? Ang buhay niya, ang pagkatao niya, patuloy na nagbabago ng marami. And yun nga, sabi doon sa ating unang pinag-aralan, that the kingdom is like a mustard seed planted by a man in his field. No? Doon sa una nating pag-aaral, nakita natin, lalaki, no? The man who planted the mustard seed. No? Yung tao o yung lalaki, o let's say yung magsasaka, is instrumental to the planting and growing of the mustard seed. Ang ginamit, kasi sabi natin, the mustard seed is the kingdom. And the one who planted the kingdom to the field is the man. No? Yung lalaki, yung magsasaka. Okay? At dito naman sa ating pinag-uusapan, sa ating talata ngayon, the woman is the one who took and mixed the leaven to the flour. Yung babae naman ang ginamit, siguro sabihin natin, baker. Siya isang panadera. Okay? At pinuha niya yung pampaalsa, inihalo niya. Siya naman yung instrumento. No? Dito sa dalawang parables, no, ng Kingdom of God, merong mga tinatawag na agents of the kingdom. There are, next slide. There are agents of the kingdom or
instruments of the kingdom to manifest or display the power of the kingdom. Isang malakas na amen. May ginagamit siya. May mga instrumento. May mga ahente. Di ba? Ay, iba dito nag-aahente, no? Yung mga nag-aahente rito. Ang mga nagsisigil. Parang tumingin kay Lati Alfred. Hindi lang ni Alfred. Sino pa ba? Di ba? Meron tayong ina-ahente. Tama ba? Ang kaharian meron ding nag-aahente. At sino to? Sino yung babae? Sino yung lalaki doon sa parables? Sino? Of course, the church. No? If the farmer or man and the baker, the woman, are the symbols of kingdom's agents, no, in the parables, then therefore, who are the agents of the kingdom? At walang iba kundi ang church. Matthew 21:43. Balikan natin itong mga talatang ito. Basahin natin sabay-sabay. Therefore, I tell you, the kingdom of God will be taken away from you and given to another people who will produce the fruit of it. No? So, amplified version pa rin yan. At ito, tingnan natin. No. Matthew 21:43. Kausap ni Jesus, yung mga Israelita, especially yung mga leaders, religious leaders, sabi niya, therefore, I tell you, kausap niya, no? Mga Pariseo, Escriba, Sadduceo, and they are representing the Israel, the nation Israel. Sabi niya, therefore, I tell you, Israel, the kingdom of God will be taken away from you and given to another people, and that is the church who will produce the fruit of it. Isang malakas na amen. So, may inaasahan talaga ang Diyos sa iglesia. May inaasahan siya sa atin. Hindi lang siya masaya na tayo magtipon. Gathering is good. Gathering is His will. Corporate worship is His will. But God also wants us to scatter. No? Bakit kailan tayo mag-scatter? To bring His kingdom. Amen? Dalhin ang kanyang paghahari sa trabaho, sa pamilya. Dalhin natin ang kaharian ng Diyos. The man who planted the seed and the woman who took and mixed the leaven represent the people of God or the church. No? Ito yung another people. Another people is the church. At bago yung talatang yon, in Matthew chapter 16 verse 18 said, Jesus said, upon this rock I will build my church. Binanggit niya na. And only in Matthew, only in the Gospel of Matthew, you can read ecclesia. Now, only Matthew used the word ecclesia na tumutukoy sa church. Kasi ginagamit naman talaga nila ang salitang ecclesia in secular usage. No, pag sinabi magtipon, mag-meeting, ecclesia yon. Karaniwan ginagamit yan. Pero dito, ginamit ni Jesus yung ecclesia as a name of the group. Ano pangalan ng grupo na itatatag niya? Ecclesia, church. Okay? And this church is His agent, no? Para patuloy na maranasan ng iba ang kanyang kapangyarihan. Kaya ang church na, at ang lahat ng membro nito, na ang binigyan ng trabaho o partisipasyon sa misyon ng kaharian tungo sa pagdadala ng pagbabago. Isang malakas na amen po. Tabi kayo may katabi mo, kaya kasama ka doon. Walang exempted. No one is exempted. Hello? Mga kapatid, ang binibilang sa kanya ng Diyos, hindi lang yung number of outreach Bible studies, number of member of the OBS, or number of baptisms, number of attendance, how much is the collection. Hindi po yun ang binibilang sa kanya ng Diyos. Kasama din yung pagpapala ka sa iyong trabaho. Hindi yun ililista. Hello? Mabuti ka sa iyong asawa. Hindi yun ililista. Mapagmahal ka sa iyong mga anak. Mabuti kang anak. Masunurin kang anak. Masipag ka mag-aral.
Hindi lahat yun ay ililista. Pero yun ang nais ng Diyos sa kanyang kaharian. Isang lakas ng amen. Amen. Kasi yung number is deceiving, right? Number is deceiving. Si Kipuloy nga, daming nagtatanggol sa kanya. May pagpatayan pa para sa kanya. Di ba? Pero sa kanya na Diyos ang kailangan yung buhay na evidently, obviously, pinagaharian niya. Isang malakas na amen. Amen. Meron tayong gawain sa kanya ng Diyos. At yun ay magdala ng pagpapala sa iba. No? Yun ang nabanggit na natin sa ating pamilya, sa trabaho, negosyo, komunidad. Pero tanong, paano? Paano natin ito gagawin? Paano? Sabi doon sa talata, katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina. No? Ganon, katulad ng ginawa ng babae. Ano ba ginawa ng babae? Let's read in English. No? Matthew 13:33a. Sabay-sabay nga po. He told them another parable. The kingdom of heaven is like linen which a woman took. Kinuha. No? Kinuha ng babae. Saan kaya galing? Siguro sa garapon. Galing sa garapon, kinuha niya. Kailangan kuhanin ng babae. No? Paano? Kukuhanin ng babae ang pampalsa mula sa lalagyanan. No? Maybe jar, maybe ano man pinaglalagyan, at kailangan niya i-travel, no? Kunin niya, dadali niya doon sa masa. Naiintindihan natin, no? And ito ay naglalarawan ng pagmimisyon sa pamagitan ng paghayag. Amen po ba? Walang epekto sa anuman, o sa anumang masa, yung yeast kung nanatili siya sa garapon. Pag nandun pa rin siya sa garapon, wala siyang saysay. Pero kapag i-travel mo siya, sabi natin na nakaraan, get out of your comfort zone. Hindi madali mag-share ng gospel. Hindi madali mag-disciple. Hindi madali gawin ang mga bagay nito sa gawain ng Panginoon. Pero we need to do. Kasi kung mananatili ka lang sa garapon, walang epekto. Walang saysay. O walang kasaysayan ating pagiging mananampalataya. Kaya tayo tinawag ng Panginoon for one reason. Gamitin niya tayo. Tinawag ng Israel for one reason. Maging blessing sila. Hindi sila naging blessing. Na-reject sila ng Lord. Tumawag siya ng panibagong tao at yun ang church. At yun ang magdadala ng kanyang paghahari sa iba. Larawan ito ng pagmimisyon. Tingnan natin. Ayun yung yeast, no? Napakakaunti. Napakagarampot. Okay? Kakarampot niya. Paano? Paano ulit? Let's read again. Katulad ng pampaalsa na inihalo. Kailangan ihalo. Hindi lang siya itatravel, ihahalo. Na hindi pwedeng nakahiwalay. Kundi nakahalubilo sa iba upang maranasan nila ang kapangyarihan ng kaharian sa pamagitan natin. Isang malakas na amen po. Amen. Diba? Kailangan nakahalo. Hindi nila maririnig ang ebanghelyo kung malayo tayo sa iba. We need to have a good relationship. Kaya marunong tayo makipagkapit bahay. Anong tingin sa atin ng ating kapitbahay? Anong tingin sa atin ng kaklase natin, ng katrabaho? Hello? Tanong katabi mo. Masungit ka ba? Wag na maging masungit. Ha? Diba? Kailangan tayo kasi kapag, halimbawa, indifferent ka, diba? Wala kang tamang kaibigan, naka-isolate ka. Pero kung friendly ka, marami kang kaibigan. At sa pamagitan nun, mararanasan nila, uy, iba itong taong to. Ano kaya ito? Parang ako kayo nagtrabaho sa Tarlac. Napagtrabaho ko sa Tarlac isang, pinamunahan ko yung construction ng isang school. Ako na mahala sa electrical. At meron doon isang canteen na kinakainan namin.
Hindi na nakatiis yung may-ari ng kantin. Nagtanong na sa akin. Hindi man ako nagpapakilala eh. Kasi huminto ko ng parang 1.5 years sa aking pagpapastor. May mga dahilan, yung malakas yung politika sa, ganun din sa mga denominasyon na sa politika. So, nag-relas ako ng 1.5 years. Umalik ko sa dati kong karir. Tapos, yun nga, nasa Tarlac ka na nakadistino. Sabi na may-ari ng kantin, Ferte, ano ko ba? Sabi ko, ano ako? Tapos sinundan niya, pare ka ba? Sabi ko, malapit sa pare. Malapit sa pare. Sabi ko, bakit po kayo nagtatanong? Kasi, hindi kita nakita nag-iinom, nangyayari, ano pa magkikita ang bisyo sa'yo kasi hindi ka na nagmumura. Mait na kausap. Okay? Sabi ko, pastor po ako. Pastor ka naman. Hindi niya natin, bakit ako nagtatrabaho doon. No? Pero, ibig sabihin, pag nakahalo ka sa iba, makikita nila may iba sa iyo. Dapat di ka hunyango. Yung kulay mo, kung ano yung kulay ng masamahan mo. Dapat iba ka sa iba dahil pinaghahalian ka ng Diyos. Amen po ba? Kailan nakahalo? Paano kung kaunti lang tayo? Kaya ba nating magdala ng pagbabago sa iba? Paano kung ikaw ang pinakamahina dun sa grupo? Paano ikaw yung sabihin natin, hindi pinapansin sa grupo? Okay? Sa talingaga, ginamit yung dalawang bagay na maliliit, no? Yung buto ng mustasa at kaunting levadura. Yun ang misteryo ng kaharian ng Diyos. Natawag natin doon mystery. No? Kaya niyang gumawa ng mga dakilang bagay mula sa ordinaryo at simple na katulad natin. Amen po ba? Amen. No? Yun ang yung sabi ko nga sa inyo, maraming ironies sa Bible. Diba? Maraming irony sa Bible. Ginamit si Moses, sabi niya, hindi siya mahusay magsalita. Si Pablo, ginamit din, hindi rin mahusay magsalita. Ano ba si Pablo, hindi marunong magsalita? Di ba yung isa nga natulog pa? Kaya huwag kayo matulog kasi pag natulog kayo, malalaglag kayo. Sino yung nalaglag? Si Tikiko. Kasi si Pablo nakaka-bore pakinggan mag-preach. Kaya nalaglag siya doon doon pa siya sa bintana, umupo, at medyo mahangin. Si Pablo pag nagsasalita para nag-hele, nalaglag siya, patay. Nabuhay ulit, naghimala ang Panginoon. Pero ginamit ng Panginoon si Pablo, kahit hindi mahusay magsalita. Di ba? So maraming irony sa Biblia. At gano'n talaga ang Diyos. Sabi nga, kahit si Jesus, isang ordinaryo. Sa Isaiah, ang sabi pa, ang hula, darating ang Mesias na walang second look, parang gano'n. No? Walang second look. Hindi mo babalikan ang tingin. Kasi ordinaryo eh. Pwede pa si Pastor JP, pag nasa lubong mo, papalimong ka eh. Pero si Jesus sabi gano'n ni Isaiah, hindi mo babalikan ang tingin. Kasi so ordinary. Kaya yung pinapakita nilang image of Jesus ngayon, di ba? Gwapong-gwapo, no? Pero sabi ni Isaiah, hindi siya babalikan ng tingin. Hindi siya gwapo. Okay, ordinary lang. Ganun talaga ang misteryo sa kaharian ng Diyos. Pakatandaan natin, hindi ang instrumento o kasangkapan ang pinakamahalaga, kundi ang makapangyarihang Diyos na gumagamit dito. Isa malakas na amen. Kaya hindi problema ang kaliitan o kasimplihan sa kaharian ng Diyos. No? Not the instrument, but the one who is using the instrument. No? Ang Diyos. Ang Diyos ang importante. Maraming mga naglilingkod sa Diyos na inisip nila kung wala sila, mapipilayan ang gawa ng Diyos. Kailanman hindi yun mangyayari. Amen. Lahat ng gawain ng Panginoon, Kanyang itinataguyod. Amen po ba? Amen. Ayaw mo, may gagamitin ng iba. Diba? Kung ayaw mo, may ibang gagamitin. Parang yung Israel, mayabang na sila.
Ayaw nila. Pumili ang Diyos ng panibagong grupo ng tao. Ang tawag niya, Ecclesia. These two parables are illustration of encouragement to the original audience. Sino ba yung original audience na to? No? Church in diaspora. Ibig sabihin, isang iglesia na nasa ibang lupain, katulad sa Syria. Ang tansya sa Syria sila. Ito ay Jewish Christian church in Syria. At ina-encourage sila, no? Dahil itong church na ito maliit and they are minority, no, in that foreign location. At ang sinasabi sa kanila, God can use you as His instrument for the expansion of His kingdom. Diba? No problem. Siguro sabi ng mga church dun sa Syria, maliit lang kami, minority kami rito, kapraso lang kami, kapiranggot lang kami rito. But the author and Jesus said, no problem. Kaya ang mustasa maliit, kaya kaunti ang papasa, meron niyang impact. Amen. Amen? Amen. Tanong yung katabi mo, mahina ka ba? Sabi mo, no problem. No problem. Ha? Wala ka bang talento? Wala naman tao, walang talento no? Not may talento Di ba? Walang problema dahil ang Diyos ang gumagamit sa atin. Tingnan natin muli yung mga larawan. Yung buto na mustasa. Napakaliit na. So small. Napakaliit. Isipin mo, walang mangyayari dyan. Napakaliit lang yan Meron ba mangyayari dyan? Tingnan natin yung arena. Ay, yung yeast, yung papalsa. Meron bang mangyayari dyan? Ay, napakakaunti niyan. Diba? So, dito makikita natin yung dalawang bahagi. Bahagi natin at bahagi ng Diyos. Ang bahagi ng lalaki, ng church, kunin yung binhi sa garapon. Bahagi ng babae, kunin yung pampaalsa doon sa garapon at dalhin sa arena. Yung lalaki naman, dalhin sa bukid. Yung bahagi ng church. Pero, yung pagtubo ba nung puproblemahin nung lalaki? Yung pag-alsa ba nung arena, problema nung babae? May nangyayari. Tahimik na nangyayari. Hello? Minsan Diyos, hindi natin namamalayan gumagawa ng mga dakilang bagay sa tahimik na paraan. Amen? Ano bahagi natin? Dalhin. Ano bahagi ng Diyos? Ipamalas ang kanyang kapangyarihan. Isang mahiwagang kaparaanan. Now, the author probably is saying that there's no problem in doing things in simple or small ways because we have a powerful God who works with us, siguro una, in us, with us, through us. Sama lang sa amen. Amen. Basahin natin ulit, Mateo 13:31 hanggang sa mga sumusunod. Sa pagpapatuloy, isa pang talinghaga ang sinasalaysay ni Jesus sa kanila. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa ay tinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa, pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy kaya nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. 33. Nagsalaysay pa si Jesus ng ibang talinghaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 10 takal na harina hanggang umansa ang buong masa ng harina. May impact ang mananampalataya sa iba kapag siya ay nagpapagamit sa paghahari ng Diyos. Kaya gandang pagmasdan ng isang church na ito man ay maliit o simple pero handang magpagamit sa Diyos para magdala ng pagpapala sa marami. Amen?
Hindi natin kailangan maging katulad ng JIL. Marami na JIL na. Hindi kailangan. Hindi kailangan natin maging katulad ng CCF. Napakalaki na church. Sa lahat na mayroong biggest local church. Hindi kailangan. Kung dumating sa ganun, praise the Lord. Pero hindi kailangan. Bakit? Kaya gumawa ng Diyos ng mga dakilang bagay sa mga simple at maliliit na taong katulad natin. Sa mga kalangin. Teka, sa mga manalangin sa Panginoon. Kaya sa mga let us pray. Aming Diyos, kami nagpapasalamat sa biyaya ng iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng lakas ng loob. Salamat po, Panginoon. Dahil ang mga kinakasangkapan mo kina-qualify mo. Salamat, Panginoon, dahil katulad ng butil ng mustasa, kapirasong harina na nagbibigay ng dakilang resulta. Ganun din po kami, Panginoon, yung maliliit na bagay na ginagawa namin, pwede niyong gamitin, Panginoon, para sa ipagpapala ng marami. Katulad ng yung ginawa sa inyong lingkod years ago, natuto sa isang children ministry, tinawag maglingkod sa mga bata, sa mga kabataan, sa pagtatanim ng iglesia. Pwede niyo rin gawin yun kahit sa bawat sa amin, Panginoon. You can use us, Lord. Ang aming dalangin, Panginoon, sundan namin ang halimbawa ng lalaki at ng babae that they're willing to bring the message of your kingdom, the good news of your kingdom to many. Dalhin ang mabuting balita ng Ebanghelyo sa iba sa pamagitan ng salita at sa pamagitan ng gawa. Mabuting balita na narinig at mabuting balita na nararamdaman ng iba. Tulungan mo kami, Panginoon. Pagharian mo kami. Katulad ng panalangin, itinuro niyo sa amin. Nawa, dumating na ang iyong kaharian dito sa lupa, gaya ng sa langit. Pagharian mo ang buhay nito. Maghari ka sa amin upang ang buhay nito magkaroon ng pagbabala sa mga taong nakapaligid sa amin. Kaya salamat po sa magandang paalala mo sa amin. Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa Diyos na nakakaalam ng lahat, Diyos na walang imposible, Diyos na walang mahirap, kundi Diyos na nananaig sa lahat, nagtatagumpay sa lahat, nagahari sa lahat. Gawin mo yung mayamang basbas, bendisyon sa amin, Panginoon. Nawa, tagapin namin ang kapus-puso ng Banal na Espiritu upang may pamuhay ang iyong kalooban na dinadala ang mabuting balita ng pagpapala sa iba. Huwag pagkunangin sa mga bagay na kailangan namin. Ibigay lahat ng pagpapala na kailangan namin, Panginoon. Kalakasan, kalusugan, lalo na sa mga may edad at sa mga nagdadalang tao ang may karamdaman. Pagtagumpayin kami, Panginoon, sa bawat araw na aming ginagawa. Samahan kami, O Diyos, at patuloy ang pabor mo maranasan. Ibalik na lahat ng papuri, pagdakila, pagwalhati. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.